Magandang gabi ulit, no? Pag-usapan naman natin ngayon yung levothyroxine. So, paano ba nagiging normal ang katawan ng isang pasyente na may hypothyroid or yung wala ng thyroid? 'Di ba? Kagaya ko, hypothyroidism ako, tara pag-usapan natin. Paglilinaw, no, hindi po ako isang doktor o isang espesyalista. Kagaya nyo rin po ako na may problem sa thyroid, no? Lahat ng babanggitin kong information ay base sa experience ko at explanation sa akin ng endocrinologist ko. Okay? So, tara, umpisa na natin. Okay, ang levothyroxine or Euthyrox, Synthroid, Armour, Oroxine, hindi po talaga siya gamot. Siya po ay hormone replacement. Okay? Hormone po siya. Sorry, hormone siya. Okay? So, ganito. Kagaya ko, hindi na nagpapaksyon ang aking thyroid. Okay? Dahil nga, nasunog na siya doon sa radioactive iodine. Well, for me, it's better naman yung pakiramdam ko talaga kumpara nung hyper ako. Okay, kuya, sir, bakit ganun? Paano ka nagiging normal pa rin sa pang-araw-araw? Paano ka pa rin nakakapag-function? Just because of levothyroxine ba? Well, yes, sasagutin ko, opo, because of levothyroxine. So, paano ba nagpa-function si levothyroxine sa katawan ko? Okay? Balikan natin ang kahalagahan ng thyroid. Okay? Well, si thyroid, siya po ang nagpo-produce, diba, ng FT4, T3 natin. Siya yung, sinabi ko nga sa nakarang video, siya yung responsable sa metabolic rate, sa heart rate, okay, sa nervous system natin, yung mood natin, sa pagre-regulate ng ating body temperature. Eh, wala ka ng thyroid. Anong nangyayari doon? Okay, given yon, wala na tayong thyroid. Kasi nga, nag-undergo na tayo ng operasyon at saka ng radiation. Meron po tayong tinatawag dito na pituitary gland. Ang pituitary gland po, located po siya sa stem ng ating utak. Okay? Si pituitary gland po, siya po ngayon ay may nire-release na hormone. Alam nyo kung ano yon? That is TSH or thyroid stimulating hormone. Nanggagaling po siya sa pituitary gland, sa stem po ng ating brain. Ibabato po niya ngayon kay thyroid. Si thyroid, uutusan niyang mag-produce ng normal na range ng FT4, T3 para makapag-function ang katawan natin. Ito ang senaryo, ito ang question. Wala na po akong thyroid, sira na or tanggal na. Okay? Ngayon, dito na pumapasok yung kahalagahan ng synthetic na hormone. Dahil umiinom ka ng 100 mcg, okay, 100 mcg na levothyroxine from Monday hanggang Sunday, ito. Sa katagalan, di ba nabanggit ko sa inyo, may tinatawag po tayong titration. Okay? Minsan, umiepekto kasi ang levothyroxine or ang mga gamot sa katawan natin at least 2 linggo. Ngayon, pag nakabisado na ng katawan natin ang levothyroxine at nakadadalawang linggo ka na or 3 linggo, makakabisado yan ni utak natin, ni pituitary gland. Pagpuproduce siya ngayon ng TSH nang naaayon na lang. Okay, alam ko medyo magulo, no? Ganito, pag nakita nyo kasi, di ba usually ang TSH, ang normal value lang niya hanggang 4.8. Pero pag lumalampas tayo ng 4.8 or umaabot tayo ng 5, 10, 15 hanggang 50, hypothyroid ka. Okay? Kasi pag nadidetect ni brain na hindi nagpo-produce si thyroid ng maraming hormone ng FT4 or ng T3, napipilitan po ang ating brain na puwersahin si thyroid na senda ng TSH, ng thyroid stimulating hormone. Kaya pag tinignan yung result mo, ang taas ng TSH mo, hypo ka, ibig sabihin. Diba? Ganun siya. Ngayon, pag na-detect na ng katawan natin, nakabisado ng brain natin na, okay, si pasyente or si Rachel, no, merong FT4
at saka T3 sa katawan sa tulong ng levothyroxine. Okay, ang ipoproduce na lang ni brain ko, ni pituitary gland, kaunting TSH na lang. Hypo pa rin. Yung 10 ko na TSH, naging 5 na lang. Although hypo pa rin yun. After a month ulit, na pag-inom ko ng levothyroxine, pag-check ulit ni doctor sa akin, yung TSH ko, 3.5 na lang. Pasok na ako ngayon sa normal range, di ba? Kasi nadidetect ng brain natin, ng body natin, na yung levothyroxine nasa katawan na natin. Siya na ngayon yung nagsisilbing FT4, T3 para magampanan yung metabolic rate, yung heart rate, yung function natin sa nervous system, mabago yung mood natin. So, I hope na gets nyo, no? Kung medyo malabo, paki-comment na lang sa comment section natin kung ano yung gusto nyong itanong, ha? Ngayon, masasabi nyo ba sa akin na masamang uminom ng levothyroxine? Kasi nakakasira yan ng ganito, nakakasira yan ng ganyan. Hindi po. Kasi mas lalong masisira po ang ating body, ang ating mga sistema. Marami tayong sistema. Hindi lang isa, hindi lang dalawa ang system na naaapektuhan pag wala tayong thyroid, no? Nervous system, circulatory system, ano pa, ang dami. Yung digestive system natin, naapektuhan yan pag wala tayong thyroid or pag underactive ang ating thyroid, no? So, kaya nga tayo may synthetic levothyroxine. Hormone po siya na tinitake natin. Okay? Kaya minsan, sasabihin ni doctor sa atin, sasabihin ni doctor sa atin, kung naaalala nyo, nung isang taon, ang dosage ko ng levothyroxine, Lunes hanggang Sabado, 100. Pero pagdating ng Linggo, 200. Okay? Bakit ngayon binawasan ni doktor? Ipasok na natin yung tapering down. Okay? Tapering. Pag yung yung pagbababa naman ng dosage. Tapering down, no? Bakit ginawa ni doktor yon? Bakit niya binawasan yung dosage ng levothyroxine ko? Na-detect kasi ni doktor, malapit ko nang ma-reach yung mataas na level ng FT4. Pag na-reach ko or lumampas ako sa mataas na range ng FT4, di wala rin akong pinagkaiba sa hyperthyroidism. Okay? So, ang mangyayari po niyan, makakaramdam ako ng pangangatal or ng shaky, okay, ng tremors sa kamay, sa binti. Makakaranas din ako ng sobrang pagpapawis, hyperdefecation o yung dumudumi na naman ako ng more than once sa isang araw, no? Hirap matulog, mararanasan ko na naman yan. Masama rin naman talaga pag nasobrahan tayo ng levothyroxine. Kaya napaka-crucial po ng check-up. Kaya kailangan ibinabalik po siya. Pag sinabi ni doctor na every 3 months bumalik ka, babalik ka. Pag sinabi ni doctor na every 6 months, babalik ka. Kasi para makita niya, no? So, kailangan niyang bawasan, kailangan niyang dagdagan. Okay, ganun lang kasimple, no? May tapering tayong tinatawag, no? Pwede siyang pataas, o pwede rin siyang ibaba. Okay, ganun lang po siya kasimple. Ngayon, masama ba sa katawan ang levothyroxine? Of course, hindi. Okay? Paano yan, sir? Pagka hindi ko ininom ang levothyroxine, anong po pwedeng mangyari sa akin? Well, pwede ka rito mag-gain ng timbang, uncontrolled ang weight gain mo, mabagal ang heart rate mo, pwede kang magkaroon ng mga brain fog, brain zaps, para kang may amnesia minsan, tinatamad ka kasi low energy ka. In the end, pwede ka pang makoma rito. Okay, may mga case ng ganon, no? May mga kaso na nakoma. Okay, imagine yung heart rate mo, ang tinitibok lang below 60. Pumapalo ka lang ng 55, 50, 40, napakadelikado po nun. Hindi siya maganda. So, yun ang kahalagahan nun. Kaya sa may mga hypothyroidism dyan, sana nakatulong to sa inyo, no? Kasi hindi po siya basta-basta.
Okay? Napakahalaga po ng pag-inom ng levothyroxine. Hindi siya actually gamot talaga. Hormone po siya. Okay? Kung iinumin mo ng tama ang levothyroxine mo, walang problema. Hindi ito po pwedeng iniinom ng, ay, nalimutan ko, almusal na nga lang muna ako. No, napaka-sensitive po kasi ng levothyroxine. Okay? Imagine, no, nung normal pa tayo, nung may thyroid pa tayo, napakasimple lang eh. Si pituitary gland, nagsisignal lang kay thyroid ng TSH para ma-stimulate si thyroid na mag-produce ng FT4, T3, para gumana sa katawan natin, i-metabolize yung kinakain natin, yung gamot na tinitake natin, or kung ano pa man, at maging energy, no? Simple as that. But, wala na nga tayong thyroid, so kailangan natin yon. Okay? So, napaka-importante ng hormone therapy na ito, ha? Hindi siya basta-basta po pwedeng ihinto, no? Aminin na natin sa hindi, lifetime na natin siyang ititake. Okay? So, ganun po. Ha? Hindi siya po pwedeng, ayoko nang inumin, okay na. So, mali po yun. Si levothyroxine, no? Tataas ang dosage, bababa. So, depende yon sa result ng ating TSH sa katawan. No? So, simple as that. Kaya, laging sinasabi sa atin ni doktor na magpakuha ka ng thyroid function test every 3 months. Kasi kailangan niya makita yon. Wala namang ibang other way para makita yung level ng ating thyroid function. No? Kailangan makita niya. Hindi naman kagaya yan ng pilay, ng mga dislocation, no? So, kailangan makita po talaga yan. Excuse. No, so, ayun nga, ultimo blood pressure, di ba? Pagka medyo hypo tayo, minsan elevated. So, paano hanggang sa muli, no? Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta, no? Sana nakatulong tong aking video para maipahatid sa inyo ang kahit kaunting information. So, paano, maraming salamat and God bless everyone.